At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto, habang wala pa si chapter 1141 ay mag full colored version muna tayo ng manga nito ni 1114. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po, at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula kay Luffy at kay Gaban. So ito, tinatanong ni Luffy si Gaban kung bakit niya nga kailangan pang kunin yung susi dyan kay Gaban, pati niya na lang yung bigay. So kaya eto, sagot si Gaban, sabi niya nga dyan, ano ba yung sa palagay neto ni Luffy? Kaya niya bang kunin yung susi dyan sa kamay ni Gaban? So kaya eto, talon si Luffy papunta dyan kay Gaban at medyo naanoy etong si Luffy dyan. Pero sa kabilang banda, etong si Zoro, naalala niya yung sinabi ni Kolo na malakas yung tatay niya. At doon ay pagkatapos nga niyan ay eto, kinuha na ni Luffy etong susi dyan kay Gaban, pero umilag lang dito etong si Gaban. So yun, medyo yamot na dito etong si Luffy. So kaya nga eto, hala sige, pinagkukuha niya ng mabilis etong susi kay Gaban, pero ayun, iniilag-ilagan lang siya ni Gaban. So kaya eto, lapag ngayon etong si Luffy. At eto nga, sabi niya kay Gaban, ibigay na kasi ni Gaban yung susi, huwag niya nang patagalin pa, kasi para makapunta kagad sila dun kay Prince Loki at mapalaya nila yon. At pagkatapos nun, balik na sila dun sa may party-party sa mga higante. So ito, sabi ni Gaban, kunin niya nga yung susi, sabi niya ganyan. So ang kulit lang yan, tagas neto ni Gaban. But then, ay pagkatapos nga niya, ay eto, stretch ulit ni Luffy itong kanyang kamay. But then, suddenly, eto nga, biglang talon si Gaban at ayan, napatingin si Luffy. Sabay, biglang nag-itim na nga dito itong susi. So binalutan ng haki ni Gaban itong susi. At then pagkatapos nga niya, is blagag, is dito, hinampas niya, dinikdik niya itong si Luffy dyan nga sa may sahig. So kaya nga pagkatapos niya, ay dito nagulat itong sila Nami, kasi nga parang pinatulan ni Gaban etong si Luffy dyan. But then pagkatapos nga niya, ay dito nga bangon etong si Luffy. So nagalit siya dyan kay Gaban, gigil na gigil siya. Pero ayun, si Gaban, talon ulit siya papunta rin sa may malayo. At eto ngayon, sabi ni Gaban, aba, ang ganda ng straw hat neto ni Luffy, mas maganda yan kumpara dyan sa helmet niya. So kaya nga eto, ay bigla parang umatake dito si Luffy, ang daming kamay, at pinagtukuha niya nga rito itong susi dyan kay Gaban. Pero ito, sabi nga ni Luffy habang nagagalit siya dyan kay Gaban, syempre naman, maganda nga itong straw hat na to kasi treasure yan pinahawak sa kanya ni Shanks. Pero ito, sabi nga ni Gaban, ang chip naman neto ni Shanks, binigay lang, pinahawak lang, hindi binigay, sabi niya ganyan. So kaya dito, mas nagalit etong si Luffy, sabi niya nga dyan na huwag pinagsasalitaan ni Gaban ng kung ano-ano na masasama etong si Shanks. Pero eto nga, sabi nga dito ni Gaban na ang ingay neto ni Luffy. So kaya pagkatapos nga niya, is back, is dito, sinalpak na bigla etong susi dyan sa bibig ni Luffy. At ayan nga, naghugis susi ngayon dito etong si Luffy. At ayun, sabay buwelo ng pagsipa dito etong si Gaban. At then pagkatapos nga niya, is blagag. So yun, sinipa niya papalayo etong si Luffy. Kaya yan, napunta ngayon dyan sa may mga bato-bato etong si Luffy. At eto, medyo na-alarma ngayon dito etong si Zoro, kasi biglang nilabas ni Gaban doon sa may malayo etong kanyang dalawang axe na nga dyan. At then pagkatapos nga nito, ay eto nga, forma na etong si Gaban. Sabay dito, natakot bigla etong si Luffy. Sabay eto nga, atake na etong si Gaban, kaya napasigaw na etong si Zoro. Sabi niya nga kay Luffy, umalis na si Luffy dyan. At then pagkatapos nga nito, is pang nga, ala, sige. So eto nga, nagpakawala ngayon ng pagkarami-raming slash at saka ng napakalaking mga slash etong si Gaban para dyan kay Luffy. Pero ayun, si Zoro to the rescue na naman siya. Sinalag niya o blinak niya etong slashes na tatama dapat dyan kay Luffy. So kaya pagkatapos nga niyan is bam, so ayun, nasira yung isang part dyan ng kastilyo. At eto si Gaban, tatawa-tawa siya sa isip niya na aba, mahusay, maganda etong nabuong crew ni Luffy. Pero eto nga sa kabilang banda, takot na takot etong si Nami, saka nga etong si Road, kasi ang intense ng laban dito ni Gaban saka nga ni Luffy. At then pagkatapos nga niyan is eto nga ngayon, bila lang transform etong si Luffy sa kanyang pagiging Gear 5. At eto si Zoro, sasali na siya sa pakikipaglaban dito kay Gaban. At so eto si Gaban, ngingiti-ngiti na. At then pagkatapos nga niyan is bam, dito nasira na ng tuluyan, talagang gumuho na yung kastilyo
Kaido dahil nga sa pressure ng laban ni Luffy sa nga ni Gaban. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga sugod na etong si Zoro saka si Luffy at ayun nagliwanag na etong mga mata dito ni Gaban. At then pagkatapos nga niyan is biglang binatawan ni Gaban etong kanyang dalawang axe. Sabay sabi na nga dyan nasuko na siya. So kaya nga yung dalawa is yan blag blag. Ayun napasubsob na naman sila dyan nga sa may mga bato-bato dyan kasi nga pinigilan nila yung pag-atake dyan kay Gaban. So kaya dito galit na galit itong si Luffy saka si Zoro. Sabi nga nila ano ba naman itong matanda na to, nagbibiro ba siya? Pero ito nga sabi ni Gaban sa kanila easy lang, huwag masyadong hot-headed. Itong dalawa kasi nga nagbibiro lang siya. Pero ito sabi nga ni Luffy gigil-gigil siya. Nagbibiro lang ba itong si Gaban? Hindi joke, yung parang papatay siya ang tao, sabi ng ganyan. At then pagkatapos nga nito ito nga sabi nga ni Gaban na ayun yung susi ay nakala Luffy na yan. Kaya nga sabi ni Gaban dito suko na siya. Pero ito nga si Road sabi ng banda sasabihin niya na dapat kala Luffy kung sino itong si Gaban. Pero pinigilan ni Gaban itong si Road. Sabi niya nga dyan na huwag magmadali itong si Road. At then eto nga ngayon dampot na ni Gaban itong kanyang sombrero at saka nga itong kanyang balabal. Sabi niya nga rito kala Luffy nakapagligtas pa rin itong Elbaf. At kapag paalis na itong sila Luffy sige puntahan nila ulit itong si Gaban, kitain nila yan. Pero yun nga nagigigil dito itong sila Luffy. Sabi nga nila bakit maigipagkita pa sila dito kay Gaban, ayaw na nila, sabi nilang ganyan. At then ito nga ay pagkatapos nito ay dito na nga naalala ni Gaban yung time na kung saan dinalaw siya ni Shanks dito sa Elbaf. At ito nga sabi nga ni Gaban kay Shanks sa tingin ba ni Shanks ganun-ganun niya lang kadali na pagkakatiwalaan sila Straw Hat Luffy. Kaya ito sabi nga ni Shanks kay Gaban sige kung ganun itong si Gaban na bahala kung ano yung gusto niyang gawin dyan kala Luffy. So kaya ayan ay tinesting nga lang ni Gaban itong sila Luffy dyan. At then pagkatapos nga nito sa laban ni Luffy sa hanga ni Gaban ay dito naman sa kabilang banda talon na dito sa may library kala Angie dahil itong mga bata na to nakakita nga sila ng ibon. Pero yun pagtingin ni Angie sa taas wala naman yung ibong sinasabi nito ng mga batang higante. At then ay dito na nga ngayon dating itong sila Gunko. So malapit sila din sa may library kung nasaan nga yung mga bata. So eto ay biglang sinamon na nga rin ngayon ni Gunko itong magic circle na to. At pagkatapos nga niyan is BAM! So dito kumidlat na nga rin ng pagkalakas-lakas at eto labas na ngayon dito. Eto ang si Saint Summer at saka nga etong si Saint Gillingham dyan. So eto nga dalawa yung Holy Knights na sinamon dyan sa may Elbaf, hindi isa. So kaya si Shamrock napatanong na, sabi niya nga bakit dalawa etong sinamon dito sa may Elbaf iisa nga lang yung kailangan nila. So kaya ito sabi nga ni Saint Gillingham kasi etong si Shamrock pinapabalik na dun sa may Marijoa. So kaya ito sabi ni Saint Summer kaya naman pala dalawa sila dyan. Pero eto nga tuloy nila neto nung dalawa na hindi na maganda yung kondisyon ng Marijoa. So kaya nga ito si Shamrock kailangan niya nang bumalik kaagad dun agad-agad. Pero eto nga tinanong nila kung ano ba yung plano dito ni Shamrock sa may Elbaf. At pagkatapos nga niyan ay eto nga bihis na ngayon dyan etong si Saint Summer. At eto sinabi na nga sila sa kanila yung plano na kikidnapin etong mga bata dyan. So kaya ito sabi ni Saint Summer okay sige alam niya na iintindihin niya na yung plano nga ni Shamrock, nakikidnapin nila yung mga bata at dadalhin dun sa may Holy Land sa may Marijoa. Pero ang problema hindi nila maibabag itong mga batang to kasi nga mga higante raw yan, di talaga magkakasya yan. At isa pa, ito ngayon sabi ni Saint Gillingham, walang mga marka itong bata na to kaya hindi nila magagamit yung abyss o yung magic circle para pan-transport din sa mga bata sa pagpunta din sa may Marijoa. So kaya ang gagawin nila ngayon ay sige ibabarko na lang nila itong mga bata na to at itatransport yan papunta dun nga sa may Marijoa. At so ayan ay pagkatapos nga nito na parang nagkasundo-sundo na itong mga Holy Knights ko ano yung gagawin sa mga batang higante para sa pag-transport doon sa may Marijoa ay biglang salita naman itong si Shamrock. At sabi niya nga dyan sa kapangyarihan tinataglay nito ng mga Holy Knights niya ay bakit hindi nila gawing isang laro itong kanilang mission dyan, itong pagkidnap nga sa mga bata dyan. So ito ay parang evil dito itong ngiti nga ni Shamrock. At sabi nga dito ano kayang klaseng plano itong iniisip dito ni Shamrock. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong si full colored manga natin para kay chapter 1140. So ayan, ay isang mabilis lang tayo dito. So parang ano lang ba to, refreshers lang bago tayo pumunta kay chapter 1141. At yun pala, ay hintay-hintay lang para sa mga hints saka sa mga spoiler ni chapter 1141. So siguro mamaya ay meron na yan. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa video natin. At kung natripan nyo pala ito si One Piece natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.